Kaning balay natukod kini tungod sa tabang sa Sitio Tagaytay Rural Workers Association. Pasalamaton kay kog dako nga na ako'y kadaganan nga asosasyon nga maoy na support as ako para makapalit kog tambal. Alos kami dili magkakaon. Tungod sa kapigado. Nag-abot ang Nagpasalamat akong dako nga niabot ni sa among kinabuhi ana kami kadangpan sa panahon nga kami manginahanglan. Kami naninguha nga magpadayon nga magpalambo sa among asosasyon. Ako po ay isang OFW dati. Hindi lang pinalat. As umuwi, parang nawala yung confidence sa sarili. Lalo po ako, ma'am, hindi ako nakapagtapos ng ko. So, mahirap pumasok sa trabaho. Ang natanggap namin na tulong sa kanila maliban po sa financial tulong. Nagkandak po sila ng training. Nag-undergo din ako ng training ng bookkeeping. Paano mag-put up ng business. Binili namin, ma'am, yung mga product. Tapos pinagawa rin namin kasi ito, ma'am, kasi ito noon is bakante siya. Natutunan po namin na bilang isang grupo, marami yung talagang darating na problema. Pero nasusolusyonan naman. Pangatlo po is parang nabuild po yung pagkakaisa po. Tas lalo po nung pandemic. Inopen namin sa store na pwede kayo munang kumuha dito pansamantala ng gagamitin habang nakatakdaw. Kasi nakikita namin yung mga membro namin na yung mga sa bukid-bukid, ma'am. Umuutang sila, malaki yung tubo sa labas. Kaya dito na lang sila kukuha para mas mababa yung babayaran nila ganyan. Plus pa doon, may monthly kasi na isi-savings namin sa kanila na 70 pesos. So, sa savings na yun, ma'am, binabang ko namin sa kanila. Kuko, para sa sarili ko, sa pamilya ko po is, sana makatapos. Yung panganay ko kasi anak mo is first year college na ngayon, mechanical engineering. Sabi niya, pag igapang niya ako sa pag-aaral ko para makatapos ako naman, sabi niya. Kaya ang pangarap ko at lang kong pinapanalangin sa Diyos na makapagpunta siya ng pag-aaral. Sa asosasyon po namin is sana mapalaki pa namin, mapalago. May mga pangarap pa kami na mga extension, mga ibang mag-venture sa ibang project. Sana pagpalain ng Panginoon ay matutuloy. Hindi kami magkawatak-watak na isang asosasyon. Ang mensahe ko po sa DSWD is nagpapasalamat po kami sa tiwala, sa suporta at yung magandang programa nila kasi nakakatulong po sa amin, hindi lang po pinansyal,
kundi po buong pagkatao po namin nahuhubog po sa programa ko. Maraming salamat. Ako po si Rosly Soriano, bilang sinuluag, bread and pastry. Parang kay matagising po ito'y apayaw. Before daytoy nga asosasyon, mangmanggad kami ti konforme numapang agayab ti pasika, kasi dalos ti kapagayan. Kung kumpurmi matating kami pakipurpurbiyan, yung tatata adati kaslang masustain nga iti panagbirok mi ti pag-inkaman ni. Nagugi dahito di 2017 nga nagugi dahil manukan mi. Dahito asosasyon mi nga dahito iso tinapili mi nga inarabit kami nga poultry ang takitan mi ket awan ti dadu mga manukan dito kwanti sapin. At sa sahod kami ti 300 to 400 per day. Depende dyan income ni ti may nga bulan. Ang Sustainable Livelihood Program o SLP ay isa lamang sa mga programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang kalagayang panlipunan ng mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng paglilinang ng kanilang mga kakayahan para ihanda sila sa pagkakaroon ng sariling pangkabuhayan at para sa kanilang gastusin sa pagkuha ng dokumentong kailangan sa kanilang trabaho. Since 2016, nag-organize lahat ng mga listahan ng members kasi yun po daw ang required ng DSWD. Inalok na kami dito presidente miti asosasyonan at in-invite na kami nga ang miyembro. Nakapasa kami mit kadaya assessment ti training iso dito madamang obramin nga trabaho akiti asosasyon ti SLP. Da kami gayam, jay may sanga na pagasatan nga na itedan ti worth 300,000 nagaputi DSWD to Barangay Kulalo Livelihood Association. Ang pangunahing layunin ng programa ay ang pagpapatibay ng kakayahan, kasanayan at karanasan ng mga benepisyaryo upang sila ay maging handa sa implementasyon ng kanilang magiging kabuhayan o trabaho. Idi apanak nakitraining ijay mayat gayam, adu gayam ti programa na daytoy. Agyaman akmat ta at least nga gapumot lang dito'y pamana adu ti na adal ko nga experiences. Adu mo ti ma-share ko dito'y kakadwak dito'y. Ang SLP ay nagbibigay oportunidad sa mga benepisyaryo nito na magkaroon ng sapat na pagkakakitaan sa pamamagitan ng dalawang pangunahing tahakin, ang Micro Enterprise Development Track at ang Employment Facilitation Track. Ang Micro Enterprise Development Track ay naglalayong tulungan ang mga benepisyaryo sa pagsisimula, pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga negosyo o micro enterprises. Samantala, ang Employment Facilitation Track naman ay naglalayong ihanda at suportahan ang mga kwalipikadong individual sa paghahanap, pagpasok at pananatili sa kapaki-pakinabang na trabaho. Elpidio Aureliano, ang taon ti 37 years old. Nagnanaid na dito Luna Apayaw. Membro na ti nag-training ti security iti 2016. Agyaman na dagiti programa dagiti DSWD. Sapay ko nga tatado matulungan tanga kas kanya. Salamat na dito. Kasi uray no kasot sapay ko makadapo di salita. Nay. At na-enjoy po namin ngayon na nakikita namin yung suporta ng mga iba't ibang agency. Malaki po ang naitutulong ng livelihood namin, ng organization namin. Hindi lang sa amin, pati sa community. Dating sahod ko jay kantin 500 per day. Ngam dito'y paman na 150 ti sahod ko. Kaya't ko lang gamin nga makatulong kas makitak gamin nga ito inted nga gatad nga nagaputi DSWD. Han ko nga pinanpanunod di ay sahod ko nga nababa. Hindi kat pwede pinanunod ko kot jay pag kaslangay pag imbagan ti amin, ti community mi. Ang mga maaaring maka-avail ng SLP ay ang mga sumusunod.
mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, mga marginalized tulad ng mga nasa listahanan, mga miyembro o kabilang sa vulnerable sectors kagaya ng persons with disabilities at indigenous peoples. Ako si Private First Class Roger Suwam Lugtanaan Jr. 921915 Infantry Philippine Army. Na-assign sa unit niya 103rd Division Reconnaissance Company under sa 10ID Philippine Army. Garbo ko nga usa ko katribo nga ubo manubo. Og proud pud ko nga beneficiary ko sa Sustainable Livelihood Program under sa DSWD. Before ko naabot sa inyong kahimtang, usa ko ka mag-uuma sa Sitio Lagdik, Barangay Marilog, Davao City. Ang kinabuhi sa amo sa bukid, lisod pud kayo kay sayo ko na minyo. Pati akong asawa, bata pa sa bukid manggod, sayo minyo ang kwan. Katong time, ang kwan ako adto 20. Niya akong misis 18. Puro on farming lang jud, nananong kakao, mananong saging, pagkahuman, mamuhiog mga hayupan, mga manok. Ang akong parents po, tabang-tabang ko sa akong papa, ug sa akong mama. Bali, ang akong mama, 4Ps beneficiary siya. Tapos, nagkandak ang mga social worker dito o kining FDS. Nagalista ang mga social worker sa una o kining kinsa ang mga anak sa beneficiary nga gusto mo kandak og eskwela or training sa SLP as a automotive mechanic student o kining welder. Wala na ako napil ato nga training kay ang batch nila sa ilang list 30 lang ka estudyante. Tapos nakabaluban ko nga na training, naghangyo ko kang Sir Luis Siras. Pwede kung naibag-back out sa recipient sa automotive training, basi pwede ko maka-appeal sir. Kay willing ko mo kandak nga training sir. Gusto ko na ko nga makabalo nga isip kag mekaniko sir. Nga sa swerte lang yung naghatag, naka-appeal ko sa ma-appeal sa estudyante nga mag-eskwela sa automotive na may nag-back out isa. Ipa-eskwela ko nila sa training nga automotive mechanic within the span of time nga 230 hours, equivalent of 45 days. Wala pa labot ang OJT. Pagkahuman, naka-eskwela ko, naka-graduate. Tapos nag-OJT ko, gitabangan niya ko sa DSWD. Hantod nga, nakompleto na ko siya ang 50 days nga mandatory requirements sa OJT. Pagkahuman, nag-testing ko ng licensure exam kay dili man madawat kung wala kay lisensya sa TESDA nga National Certificate 2. Itabangan gyapon ko sa DSWD nga mabayaran ang assessment nako sa Tuyuso sa Agdao, Davao City. Pag naka-licensure nako, nang-apply na ko ng trabaho. Sa diyang nadawat ko sa mga kumpanyang itrabahoan, hantod nga niabot sa time nga na-hiring isip sundalo. Nag-apply ko sundalo. Nagamit gyapon ako ang skills ako nga na-acquire sa SLP, nga mao ang automotive mechanic. Kay sa akong pag-apply sa akong pagsundalo, naay mandatory nga requirements nga trade test. Kung unsa imong skills, i-perform mo siya, apil siya sa grading system sa mag-apply isip sundalo. Ato pag-apply nako, nag-perform ko dito, nag-ayo kog sakyanan, nag-drive pud ko kay isip mekaniko, makabalo jud ka mag-drive kay paano nimo malaman ang diferensya sa sakyanan kung di mo siya mapadagan. Hantod nga nakasulod ko, nakaluyan ko nga, naka-take out ko, na-appeal ko sa ma-enlist isip sundalo sa Philippine Armed Forces. Hantod karon, ang trainings nga na-acquire ako sa SLP, nagamit gyapon ako siya. Ya karon, isa na ako ka-driver sa among unit. Ang SLP nakatabang dito sa part sa akong pag-apply nga ang skills importante jud kay daghan na drop out sa lista for enlistment nga walay skills. Kung na sila yung National Certificate 2, ina-actual performance po ang insito nila. Wala yung makaluwas sa imong kaugalingon, ikaw yun, kung imong kaibalo. Isip sundalo na ko, naka-acquire ko mga properties nga baha, balay,
o kining lote. Tapos na ako kining farmland dito sa sitio Atuban, Barangay Lanawkuran, Arakan North, Cotabato. Napod ko farmland sa sitio Ladian, Barangay Marilog Proper, Davao City. Naka-acquire po ko og duha ka motor. Napod ko kotse nga Honda City pero old model na siya. Model 1996 pero kusog gyapon siya mudagan. Ako may nag-aayo. Naka boarding house. Duha ka boarding house tapos napod ko kining space for rent nga tulo ka stall located sa Marilog Proper. Kinahanglan bisan tabangan sa gobyerno, kinahanglan gyapon ang atong kaugalingon nga i-develop po nato, encourage po nato, tabangan po nato itong sarili. Bali, ang epekto sa kuha nga nakatrabaho na ko isip sundalo, bali akong pamilya, wala nang naglisod, makatabang po ko sa akong ginikanan, akong mga anak, maprovide po na ko ilang panginahanglan, akong asawa po, di na siya yung mahagong bayo, na siya madawat, kinsinas, sa akong sahod, mapadulong sa pamilya, tapos na pa siya extra income nga pwesto, nga nagarenta. Dako yung kay na epekto nga na-uplift ang among kinabuhi. Bisan dili man yung nga dato, pertahan, pero nakakuan jud siya, nakapahayahay jud siya gamay. Sa una pud bata pa ko, pangarap pud ako sa akong kinabuhi nga makatabang sa atong nasod isip sundalo. Sa bisan unsang pamaagi nga unsay isugo sa gobyerno, akong tumanon basta makaayo sa tao. Isip ako isa ka SLP, Sustainable Livelihood Program nga beneficiary. Kung aduna pa may umabot nga sunod nga batch sa SLP nga i-provide nga mga trainings, mga seminars, dili na to sayangon. Kay kini mo ni siya mahimong tulay para sa atong kaugmaon nga mo-improve ta. Dili ta magpabilin sa diha lang nga kahimtang nga bisan gikan ta sa kapobrehon, maningkamot ta nga mosinso ta sa atong panginabuhi. Kung na may mga trainings, i-grab na to sila. Unya, ato silang i-apply sa ato ang panginabuhi. Okay, so 'di ba, ang dami-daming natulungan ng DSWD pangkabuhayan natin, no? So, i-grab na natin 'yon kapag ikaw ay wala pa, no? Ito ay isang kaalaman para sa lahat para magkaroon ng pangkabuhayan tulad ng mga natulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan talaga sila ng pangkabuhayan. Okay? So, hindi lang basta-basta na naghihintay tayo sa bigay ng gobyerno, kundi nagsisikap din ang bawat isa sa atin na makahanap ng kanya-kanyang pagkabuhayan. Bibigyan ng DSWD ng tulong ang bawat Pilipino na magnanais na magkaroon ng negosyo o kung ano ba yung pangkabuhayan na nais ng isang individual bilang isang Pilipino. Okay? So, ating i-grab natin to. No? Papaano ba? Alamin natin sa susunod na video. Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Mula sa Sustainable Livelihood Program, National Program Management Office, ako si Sai, ang maghahatid sa inyo ng news updates mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP. At ito ang Binhi News. Para sa patuloy na pamimigay ng cash assistance for micro-rice retailers sa buong bansa, ngayon naman ay sama-sama nating kumustahin ang iilan sa ating mga rehiyon. Mula sa Luzon, kumustahin natin ang Field Office 1. Balita ay hahatid ni John Crizureta, Social Marketing Officer. Isang mayabong na araw mga ka-SLP. Ako si John Crizureta at narito ang mga kaganapan sa DSWD Field Office 1 ngayong taon. Patuloy ang pagsasagawa ng DSWD Field Office 1 SLP ng mga partnership activities sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng SLP, mas mapapalawig at mapapatibay ang serbisyo ng programa para sa mga participants. Ang mas lalong maipakilala ang mga produktong likha ng mga SLP participants sa mga netizens, kasalukuyang ginaganap ang malawakang SLP online product live selling sa Rehiyon 1. Ang bawat episode nito ay tampok ang mga produkto na mula sa iba't ibang probinsya
pesos mula sa 4 na episodes nito. Para sa mahigit na 20 na SLP associations at 20 na individual enterprises. Sa mga aktibidad ng SLP sa mga susunod na buwan, sa October 2 to 6, abangan ang 4th Region 1 SLP Congress sa Lawag City, Ilocos Norte. Dito ibibida ang mga produkto, talento at mga kwento ng pagsibol ng mga SLP participants. Sa loob ng 5 araw na aktibidad, magkakaroon ng iba't ibang kaganapan tulad ng information caravan, sulong Sec Express upang matulungan ang mga participants na mapabilis ang kanilang pagrehistro sa Securities and Exchange Commissions at marami pang iba. Sa November 20 to 24 naman ay magkakaroon ng likhang hiraya sa Urdaneta City, Pangasinan, kung saan itatanghal ang mga produkto ng SLP participants sa pamamagitan ng product exhibit at bazaar. Ito ay naglalayong palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa programa at serbisyo ng SLP. Magkaroon ng ugnayan ang SLP participants sa mga partners ng programa at maipakilala ang mga likha ng participants sa mas malawak na merkado. Patuloy na maghahatid ang SLP ng mga programa upang isulong ang kabuhayan ng mga SLP participants tungo sa pagyabong. Ako si John Crizureta, nag-uulat para sa Rehiyon 1. Maraming salamat, John Crizureta mula sa DSWD Field Office 1. Natutuwa po kaming malaman na tuloy-tuloy ang mga ginagawang inisyatibo at mga aktibidad ng Rehiyon 1 upang mapakilala kung ano ang SLP at ang pagtatampok ng mga produkto ng mga kalahok nito. Ngayon, dumako naman tayo sa Visayas. Balita ihahatid ni Nicole Ann Eboho, Regional Social Marketing Officer mula sa DSWD Field Office 6. Magandang araw mga ka-SL. Ako si Nicole Eboho, kasama ninyo sa pag-uulat ng mga kwentong tagumpay mula sa DSWD Sustainable Livelihood Program Field Office 6 para sa Bini. Tuloy na naglilingkod ang Sustainable Livelihood Program sa ating mga kababayan tungo sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Tara, sama-sama natin itong kasama. Isang mangingisda mula sa probinsya ng Capiz ang nakabili ng sariling baka at sa tulong ng SLP. Isa sa mga nasalanta ng bagyong Ursula ay ang mangingisda na si Lito Villagracia mula sa Pontevedra, Capiz. Si Lito ay isa sa mga benepisyaryo ng 15,000 pesos mula sa Sustainable Livelihood Program. Sa tulong nito, nakapagsimula muling magnegosyo si Lito at matapos ang 2 taon, nakapagpundar na siya ng fiberglass motorbangka, tricycle, bahay at motorsiklo para sa kanyang kapatid. Madama nga salamat sa FB, salamat sa inyo pinansyal. Isa na bang SLP Association mula sa probinsya ng Antique na nagsimula sa pagtatanim ng gulay ngayon ay may chip making facility na. Ang Aguila Care Association mula sa Sebastian Antique ay nahandugan ng Sustainable Livelihood Program ng 450,000 pesos noong 2020. Ito ay kanilang ginamit sa vegetable production ng kalabasa at kamote. Matapos ang 2 taon, nabigyan ng asosasyon ng Common Service Facility mula sa DTI, kung saan nakapagsimula sila ng chipmaking at herbal tea business. Ngayon ay nagsusupply sila ng kanilang mga produkto sa mga paaralan at opisina. At yan ang mga balita mula sa Western Visayas. Ako si Nicole Eboho para sa Binti News. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Maraming salamat. That's definitely a win for us, Region 6. Isang magandang patunay na walang imposible sa pagtutulungan at pagsasanay para sa pagbuo ng matatag na kabuhayan. Okay, so ang dami-daming natulungan ang DSWD, no? Hindi lamang yung mga tawag dito, yung package ayuda sa ating mga senior citizens, pati sa lahat ng antas, no, ng ating pamumuhay dito sa ating bansa. Okay, so kailangan lang natin talaga na alamin kung paano ba tayo makakuha ng tulong mula sa kanila na hindi na tayo buwan-buwan naghihintay ng pakas ayuda sa kanila, kundi tayo mismo magsusumikap na magkakaroon tayo ng sarili nating pagkabuhayan. Okay, di ba? So, abangan natin ang susunod na videos natin tungkol sa marami pang mga kababayan na natutulungan ng DSWD program na ito ng pagkabuhayan. Okay? Now, if you still have questions, i-comment mo yan sa comment
comment section para pagsikapan natin na sagutin natin ang inyong mga katanungan. Okay? Have a wonderful day and stay safe everyone.